May sariling TV at CR ang posibleng maging kulungan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa The Netherlands. Meron din itong badminton at basketball court. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Ito ang itsura ng posibleng kwarto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention facility ng International Criminal Court sa Netherlands. Solo lang si Duterte sa detention cell na may kama, sariling banyo, TV at intercom. May gym din ang pasilidad kung saan pwedeng maglaro ng sports at gumawa ng iba pang recreational activities. May library at pwedeng gumamit ng computer para mapag-aralan ang kaso. Yun nga lang, walang internet. Pinapayagan din ng ICC ang bisita sa detention facility. May sarili ring medical room ang lugar. 3 beses sa isang araw ang paghahain ng pagkain sa ICC detention facility, pero may common kitchen kung saan pwedeng magluto. Pero bago i-surrender sa ICC, idediretso muna ang dating Pangulo sa local court sa Rotterdam, The Hague Airport. Alamin kung tama ba yung proseso ng pag-arrest. At kapag ka po na-validate, na sinabi naman na tama ang pagkakadala sa kanya sa bansang kung saan siya dadalhin, idadali na po siya sa The Hague, sa ICC. Kapag nasa kustodiyan na ng ICC si Duterte, gugulong na ang pre-trial kaugnay ng crimes against humanity of murder dahil sa drug war. May karapatan naman ang dating Pangulo na mag-apply ng pansamantalang kalayaan habang nakabinbin ang paglilitis ng ICC prosecutor. Walang impormasyon kung gaano katagal ang inaabot ng pre-trial. Oras na matapos ito, sakalang gagawin ng aktwal na paglilitis sa The Hague. Karaniwan ay isinasa publiko ang mga paglilitis ng ICC pero ikukonsidera rin kung makaaapekto ito sa kaligtasan at seguridad ng mga biktima at testigo sa kaso. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, naghahanda na ang mga biktima ng EJK oras na ipatawag bilang testigo. Paglilinaw naman ng ICC kapag guilty ang hatol ng prosecutor sa isang nasasakdal, hindi siya makukulong sa detention facility. Ililipat siya ng kulungan sa labas ng Netherlands para bunuin ang kanyang sintensya. Ayon sa palasyo, pwedeng umabot ng dekada ang sentensya ng ICC. Based on the law, the penalty could reach up to 30 years imprisonment. But it depends upon the defenses. Pwede rin namang ibasura ng ICC ang kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.